VP Sara, hindi daw handang makipag-alyansa sa kahit sino mang partido. Pakinggan nga natin itong balitan to. Hindi pakikipag-alyansa sa sinumang politiko o anumang partido ang prioridad ni Vice President Sara Duterte ngayon. Anya, mas sinututukan niya ang pagdepensa sa kanyang opisina. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa pagkikita ni Vice President Sara Duterte at dating bise na si Leni Robredo sa Naga City, lumutang ang posibilidad na magkaroon ng alyansa sa politika sa pagitan ng dalawa. Pero ayon kay VP Sara na hindi siya handa na makipag-alyansa sa kahit sino mang politiko o anumang partido. Naibahagi nga rin ng bise na tumanggap po siya ng imbitasyon noon mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte na sumama sa kanilang partido. Pero anya, ang pagdepensa sa Office of the Vice President ang kanyang prioridad ngayon. Right now, hindi ako, ang sinasabi ko nga noon, I'm single and ready to mingle. But right now, hindi ako handa na sumama kahit kanino man because kailangan ko muna ayusin at ipagtanggol ang Office of the Vice President. So nandun tayo sa protect the Office of the Vice President na isa sa mga, of course, duties ng Vice President. Wala rin anyang diskusyon na makipag-alyansa ang hugpong ng pagbabago sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP. Pero may payo kaya ang ama ni VP Sara sa kanya sa pagdepensa sa kanyang tanggapan? PRD, talaga, iniisip niyo, magbibigay ng advice yun. Yan, sasabihin lang nun, sapakin mo na yan, sipukin mo na yan, sunugin mo na yan. Ganun. PRD is a jarhead, no? Alam naman natin lahat yan. So, kung pupunta kay PRD, ang ma-expect mo doon ay galit, sigaw, at volcano eruption, ganyan. Ganyan. So wala siyang advice defending the Office of the Vice President. Samantala sa papalapit na filing ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections, may individual ba na kakandidato pagka-senador ang i-endorso ng bise? Sa ngayon, wala. Wala akong Senate slate, wala akong senators. Kasi nga sabi ko, nakatutok kami defending the Office of the Vice President. I feel that that is my primary duty right now, to defend the office. Pero we'll see. Malayo pa naman kasi yung kampanya. Sa February pa siya magsisimula. So tingnan natin, baka pagdating noong February, medyo maluwang na and pwede na mga kampanya. Wala rin ani VP Sara. Very safe. Very safe. And ito yung mga unpredictability of the Dutertes. Oo, kasi kung yung iba yan, epal na yan eh. Pero the Dutertes are not like that. OV67, how are you? Oo, mabuhay ka. Oh, itong mga itong mga Duterte na to. Oo, ano sila eh, very unpredictable. You cannot predict them this early. Kumbaga malalaman mo na lang, gagawin na lang nila. Kasi sigurado ko maraming nakatutok sa kanila eh. Diyan sa mga interviews na yan. Maraming nakatutok. So, hindi natin siya problema. Kasi wala pala siyang senador na i-endorso. Pero bigla magugulat ka, Jaran! Para ang humingi ng endorsement mula sa kanya para sa susunod na eleksyon. Sa tanong naman kung tutuloy ba sa pagtakbo sina dating Pangulong Duterte, Davao City Mayor Sebastian Duterte at Congressman Paulo Duterte sa midterm elections, narito naman ang sagot ni VP Sara. Una ko, hindi ko alam. Basta naririnig ko lang siya sa mga grupo nila, mga tao na nakapalibot sa kanila na tatakbo daw, naghahanda, tumakbo. Hindi daw niya alam Hindi ko alam. Naririnig ko lang, tatakbo daw. Pero hindi ko alam. Itong mga Duterte na to, mga charot talaga to mga to eh. Hindi ko alam. Parang, hindi ko alam eh. Pero naririnig ko lang.
tatakbo daw. Tatakbo daw ah. Putya, talagang binabaliw nila yung mga kalaban eh. Hindi ko lang alam kung sasabay-sabay silang tatlo. Mabigat yun ah. Oh, so hindi niya lang alam kung sasabay-sabay silang tatlo. Pero tatakbo daw. Pero hindi ako sure ah. Hindi ako sure kung tatakbo talaga. Oo, hindi ako sure kung tatakbo. Pero pwedeng tumakbo. Go ahead. Sige, antayin natin ha. Antayin natin yung mga tanong. Kasi dito ngayon ang mga komentaryo nila, no way sundalong kanin. Magalong po may paninindigan. Ako iboboto ko yun kung si Magalong tatakbo. Oh. Yun. So far Okay, sa mga okay. binanggit mo, dalawa pala. Ako ngayon, so far, yung alam kong tatakbo talaga, dalawa pa lang ang napipili ko. Napupusuan ko. Hmm. Dalawa pa lang. Mm. 12 Si- yan eh. Oo. Sino, Hindi sino? mo nababanggitin yung Wag mo na. Hindi, Oo. so kung pwede naman banggitin na kung record at record lang sa pagiging mambabatas, tsaka Hmm. si Marcoleta tsaka si Bongo. Hmm. Yun pa lang. Sa kanilang lahat, yun pa lang ang napipili ko. Napupusuan ko pa lang. Hindi ko pa napipili, napupusuan ko lang. Oo. Na posibleng sila ang ano. Oo. Nasa kumbaga sa short list. Diba? May tanong dito, si Banat Bay, wala bang balak tumakbong senador? Wala po. Malabo yan. Sino? Walang plano si Banat Bay. Teka muna. Party list. Pwede si Banat Bay. Hindi siya mahilig eh. Ayaw niya talaga eh. Anak ng Ewan abogado. Anak ng abogado, wala siya hilig. Oo. Oo. Sino ba Ewan ko, nominee ayaw. doon sa party list nyo? Hindi ko alam eh. Hindi Ako mo pa ata. alam. Oo, ikaw pala eh. Oo. Hindi ko alam. Pamilya kayo ng mga abogado eh. Mga Cristobal, Oo nga eh. di ba? Oo. Wala namang pera. Ano Kaya ba nga. pangtakbo? Oo. Yun talaga ang problema dyan eh. Oo. Kayo nga, ang problema natin sa Pilipinas, Mm. maraming magagaling, qualified, pero hindi na nanalo gawa ng ang Pilipinas, ang nature ng politika sa Pilipinas, magastos. Mm. Talagang gastusan. Ito ang tanong sa iyo, anong take nyo daw kay Senator Amy? Baka bagong pasok. Ay ni, Oo. Amy Marcos. kung gusto nyo mabudol ulit, di boto nyo. Ayan. Diba? Straight. Kung gusto niyo mabudol ulit, iboto nyo. Oo. Kasi choice nyo pa rin yan eh. Choice pa rin ng tao yan. O sabi dito, Sir Coach at Sir J, pwede po bang mangampanya na hindi pa nagsisimula? Kasi sa Cavite pwede may pa. nangangampanya na. Pwede. Wala pang ngayon, wala pang violation. Mhm. Hanggat hindi nagsisimula yung official campaign period, which is February 10, kung di ako nagkakamali, 2025. Ano pa lang ngayon filing pa lang ng Certificate of Candidacy. Kasi nga, kaya maaga yan, dahil piniprepare yung mga digital forms Mhm. Pero yung actual campaigning is on February. Kaya nakikita nyo, ang dami na dyan sa social media, sa Facebook, sa YouTube, Doon na sila sa pumuposisyon. TV, sa billboards, ang dami na, di ba? Dami nyo na nakikita. Kasi wala pang bawal. Kahit sa size, kahit maglagay ka pa ngayon. Kita nyo na nga si speaker, di ba? Yung Laki-laki, no? Kanyang mga tarpaulin, mga tag 2-3 stories ang laki. Mhm. Tapos lahat, pati bigas na tayo ang gumastos, nakalagay dyan, Romualdez Rice. So, di ba? Mhm. Ito, may nagtanong dito. Si Senator, baka bagong pasok lang din si Senator Bato. Nasagot na po kasi yan eh. Okay. Ako, kung si Senator Bato, gusto ko siya maging gobernador dito sa amin, sa Davao del Sur. Oo. Di ba, kung ba tatanungin niya ako,
Mm. kung magre-re-election ba siya o kung anong plano niya. Ako, ang request ko sa kanya, sir, tumakbo kayong gobernador sa Davao del Sur para naman maayos-ayos na yung probinsya. Mm. Napag-iwanan kasi kami rito eh. Original province kami, pero napag-iwanan na kami ng mga bagong probinsya sa Davao. Mm. Naiwan na. Naiwan na, Hindi- isipin mo. Yung provincial hospital namin, kung gusto mo ma-hospital doon, magdala ka sarili mo oxygen. Kanya-kanya, Ayun. no? Ayop na provincial hospital yun. Pero palagay ko naman epektibo yan. Epektibo si Bato kung magiging governor, no? Ay, oo. Magbo-volunteer pa ako maging provincial administrator niya pag naging gobernador siya. O dun sa mga nagtatanong na take dun sa ibang senador, na-discuss na po namin kanina, siguro i-rewind nyo na lang ulit. Kasi may nagtanong ulit kay Abalos, ganyan-ganyan. So marami. Na-discuss po yan. Mm. Late na siguro sila. I-review nyo na lang yung yung replay nito sa YouTube. Ikaw, Sir Jay, bakit, ba't hindi kayo tumakbo? Kasi, Tapos na ako. In 2004, inoffer ko na yung sarili ko para sa hindi, bayan. ngayon. Wala na, sabi ko kasi noon, I will only offer myself. Kasi mahirap yung dada ka ng dada, tapos may oportunidad ka naman, hindi ka man lang. Mm. So, noong 2004, nung tumakbo presidente si Rocco, Mm. sumali ako. Inoffer ko yung sarili ko. Mm. Sabi ko sa taong bayan, ako, willing ako maglingkod. Dahil qualified naman ako. O, di ba? So, unfortunately, biktima ako ng Hello Garci. Mm. Mm. Nanalo sa eleksyon, natalo sa bilangan. O, yun. Mm. So, tapos na. Kasi sabi ko naman, Ano naman yan? Common problem natin. hindi, tsaka ako, pag sumali ka sa isang sistema, di ka nanalo, wala silang narinig sa akin noon. Hindi ako bitter. Talo talo. Di talo. Ganun lang. At least, na-offer mo yung sarili mo. Ito, ako, anak ng isang magsasaka, gustong tumulong sa inyo. Meron po akong 2 kurso sa college, may master's degree po ako, lahat. Qualified ako. Pero ang sabi ng tao noon, oo, nanalo ka, binoto ka namin, kaya lang ang sistema, hindi ka naman nabilang. Pasensya ka. Ganun Bukod, lang. alam mo, yan ang bukod sa election natin, yan ang problema eh. Yang Wala pa kasing noon, wala pang pera tsaka dayaan. coach, wala pang noon wala pang machine. Mano-mano, no? Mano-mano. Oo. Yung lang noon, bilangan. Di ba Bilangan. nakapan nga yung Hello Garci. Mm. Oo, di ba? Mano. Nanalo si Fernando Po Jr., naboto si Fernando Po Jr., natalo. Panalo yun eh. Oh, panalo. FPJ, Nanalo si Loren Ligarda, hindi rin nabilang ang boto, sinuli ang naupo. Mm. Di ba? Oh. Mm. Nanalo daw ako, nanalo si Chavez, si Yasay, si Barbers Bobby Barbers, hindi kami nabilang yung boto. So, hindi kami naging senador. Ganun lang yun. Ganun. Oh. Tama. Alice Miel, maraming salamat po. Ito, last question. Si Jimmy Bondok. Jimmy? Kung si Jimmy tutuloy, kung tatakbo, ibubugan. Kung consider ko, number 1, bata. Mm. Pangalawa, abogado. Mm. Oh. Pangatlo, tawag ito? Ang sincerity niyan paglilingkod bayan, subok ko na. Mm. Oh, grabe yan. Nung naglingkod pa yan sa PAGCOR, lahat ng public service. Yun, kung tatakbo siya, ha? Kung tatakbo. Tsaka Ang solid problema- yan. Solid Duterte rin yan. Duterte, oh. Mm. Tapos, anong pangalan to? Tapos may Baluarte rin. Mm. Kasi yung apelido niya, kilalang apelido yan sa Pampanga. Malaking butante ang Pampanga. One of the biggest. So, yan. Dapat i-consider mo rin kasi, dahil ako nga, the best na akong bumoto, hindi na nanalo yung binoboto ko kasi mga walang Baluarte. Mm. Oh. Dapat may baluarte. Pero Oo, siguro alam mo kung sa tingin ko kung kakargahin ng PDP, posible. Oh. Posibleng manalo yan. Si Tsaka kailangan Maganda. natin bagong dugo.
Young blood. Correct. Bata, Oo, maprinsipyo, prinsipyo. hindi pa kinain ng sistema. Oo, correct. Yung sistema Dapat natin, ganun. grabe talaga, kakainin ka. Oo. Pagka hindi ka marunong lumaban at medyo mahina-hina ka, weak Ay, hindi ka matatag. person ka, Oo. kakainin ka ng sistema. Ito bata, bago pa eh. Galing sa matinong pamilya yan. Ah. Ano. Ito, last question na OWI 67. Tanong, paano naman tayo makakasiguro na walang dayaan sa darating na eleksyon? Kita naman natin ang galawan ng mga gahaman ko. Oh, anong take mo dyan? Ako, malakas ang sampalataya ko sa chairman ng COMELEC ngayon. Kay Chairman Garcia. Hmm. So, yun. Alam mo, Bigyan muna Anong natin tao ng to? chance. Ah. hindi, tsaka matinong tao yan. Ako, I can guarantee you, dahil naging partner ko yan. In the practice of law and seeking justice. Number 1 yan. Kaya kita nyo ang daming binago, di ba? Pagkaupo niya, di ba? Ilan ang na-disqualified sa mga fraud organization ng CBP-NPA. Marami na. Mm. O, di ba? Ilan na lang natira. Mm. Malamang-lamang, 2 pa riyan. Hindi na rin makakabalik. Mm. Diyan sa mga party list na yan. Dahil, anong tawag nito? Makikita mo rin, may screen na ng gusto ngayon eh. Mm. Lalo na yung convicted, child abuser. Ewan ko pa, pag binoto nyo pa yan, ewan ko na sa inyo. O ito, last na talaga. Kasi kanina pa ito lumalabas eh. Ben Tulfo, kung tatakbo. Kung tatakbo, yan ang tulpong matino. Sabi ko nga, isa lang kaibigan ko talaga eh. Mismo. Ayun, ikakampanya ko pa yan. Mm. Kasi, nakasama ko yan sa trabaho. Kilala ko pagkatao niyan. Sa lahat ng tulpo, yun lang ang masasabi kong matino. Mm. Ako I agree with you. Hindi ko naman masabing hindi sila matino yung ibang Tulfo, pero kasi hindi ko naman sila kilala personally Kasi katulad ni Sir J, patas- pero Patas ito ayos eh. to eh. Ha? Patas oh. Number 1, kaya kahit na doon sa programa niyang bitag, Mm. lahat dokumentado. Mm. Hindi tumitira yan ng walang dokumento eh. Correct. Talagang ebidensya. Tsaka may bayag yan. Oo. May bayag yan. Lumalaban ng pitpitan ng bayag talaga yan. Mm. Hindi yung bibig lang. Dadalang ng dada, no? Pero Oo. wala naman doon. Di ba? Totoo yan. Oo. O yun, maraming salamat, Sir J, at Okay, thank you. napaunlakan mo ang aking pagbabalik. Imbitahan mo ang mga manonood natin na mag-subscribe kay Coach Oli at huwag kalimutang mag-like dito sa video na ito. Hindi lang yun. Dapat laki-lakihan nila yung papakulay. Hindi, kasi ganito yun. Ako, kaya ko sinasabi yan, kahit pabiro. Dahil wala naman silang sweldo. Kayo ang nabubuhay sila dahil sa inyong mga subscription, sa inyong mga pakulay. Kaya nila napapanatili yung prinsipyo at saka pagiging independent. No? Kasi kadali-dali eh. Pareho niyan, influencer na yan sila Coach Oli, sila Banat Bay. Kaya nga ino-opera niya ng milyon-milyon eh. Tumatanggi lang yung mga yan eh. O, di ba? Ngayon, Saka- kung hindi natin susuportahan, hindi kayo magsusubscribe, hindi lang kayo, dapat pati pangampanyahin doon sa mga kaibigan nyo, panoorin nyo sila Banat, Baniteros. Kasi dyan tayo makakakuha ng independent analysis ng balita, ganyan. Ganon. Thank you, Sir J, yung pero para sa kaalaman ng iba, wala tayong sahod sa SMNI, di ba? Walang sahod doon. Talagang- Marami yung libre sa amin doon. Libreng tubig, libreng merienda, libreng pagkain. Libre pagkain niya. Libre Masarap tulog. naman magpakain. Oo. Oo. Libre Oo. kulong. Libre kulong. Libre Ganun lang yun. demanda. Libre demanda. Mm. Oo. Nadidemanda, pero Pero at least ikaw wala pa. Si Banat meron na. oo nga eh. Kaya Ako kalmado tapos lang na. yun.
Ako tapos na riyan, no? Na-demand, isipin mo, lahat ng klaseng kaso, isinampa na sa akin. Mabuti na lang, dahil talagang ubod ng galing ng abogado ko, si Atty. Torrio, lahat na-dismiss. Si Atty. Torion ba yung abogado mo? Yes, oo. Oy, Atty. Torion, baka naman ha. Pag Oo. ako'y, wag naman sana. Oo. Hindi, Isipin mo, kaibigan natin yan si ilang Atty. ilang Torion. cases yun. 16 counts. Iba-ibang kaso. Katulad ng kinaso kay Pastor, ang kinaso sa akin. Meron ding wala, pero walang rape. Mm. Tinira rin ako ng trafficking. Para walang piyansa para makulong ka Oo. talaga Ganun ang gawain Oo, nila eh. tinira ako ng illegal recruitment. Kung ano-ano, ang daming trump-up charges. Kaya lang, maganda ngayon sa Supreme Court, meron silang bagong patakaran na speedy trial. Mm. Kaya pagka criminal case, pwede mong ilaban talaga na dapat in 90 days, in 30 days, Dapat in 60 dapat days. ganun eh, no? Dapat ganun. Ako, inabot ako ng kaya 38 days lang ako nakulong Oh. Kasi pinaspasan yun, talagang nilaban talaga. Yung pinapaliwanag kasi ni Sir J dito, alam mo, kahit may kakasuhan ka, kahit walang kalaban-laban, I mean, wala talagang... Ako nga hindi ko alam na yung kaso ako Oo. Isipin mo, Mm. wala ako until meron akong meeting dapat sa kliyente kong hapon sa Hong Kong. Mm. Napanood ko yun. Yung Lilipad bigla kayo ako. dinampot sa airport. Pagdating sa airport, sabi ng mga kaibigan ko sa customs, sa immigration, sir, may problema. Anong problema? Meron ko kayong warrant of arrest. Ha? Kasi hindi dumaan sa preliminary investigation. O yung lahat ng pasikot-sikot gagawin nila Teka, bago yan Sir J pasalamatan ko muna yan. Pinapakitaan ka na. O, yung mga kaibigan natin. Sana yun nawala. O, thank you Sir J tuloy yan. Nagbigay sila. Joy Nakagawa. Uy, Lorna 800 yen. Pacifico. $50. At si BM Lab. Thank you sa mga pahabol. Alam mo sa totoo, Ano yung CHF? Anong monetary kwan yun? Abroad yun di ba? abroad to Francs. Frank. Oh. Alam mo, doon ako nabilib dito kay Sir J para sa kasi nung nahuli si Sir J, blinag ko yun. Sabi ko, ang pagkakasabi ko, pag tumahimik si Sir J, alam na natin. Kasi nga, binigyan ng kaso, kahit wala naman. So, usually ganyan, tatahimik para hindi na yung kaso, no? Pero, sabi ko, abangan natin kung anong gagawin ni Sir J. Ay, tuloy-tuloy, bumabakbak pa rin. Sabi ko, okay to. Okay to si Sir J. Tuloy-tuloy. Ako 3 beses ako binilanggo ng matandang Marcos aktivista ako nung araw Yun. Kinikwento sa mga nanonood yan ang mga isa sa kwentuhan namin. Teka muna, pasalamatan ako. Inday Doha OFW Banateros. Yan. Thank you, Banateros po ito. Doha. Yung kwentuhan namin na panahon pa ni Marcos Sr. Inaano na to si ginigipit na to si Sir J. Pinakulong kayo. Kay senior pa lang. Okay lang. Natural yan. Kasama sa risgo ng pagiging malayang mamamahayag yan Kung totoong journalist ka, haharapin mo yan. Pero ako kasi, hindi ako naniniwala na yung nabubusalan Kasi nabubusalan ka lang kung magpapabusal ka. Pero kung hindi ka magpapabusal, laban ka, yun lang. You have to face the consequence, no? Kakasuhan ka, bibilanggo ka. Kukulong ka. Pero, kung talagang may paninindigan ka, panindigan mo, no? Alam mo kaya yung political prisoner, Ofelia Aquino, maraming salamat. Yan ang dapat ang maging batas natin Dapat pag kinontest at yung pagkakademanda at pagkakakulong ay dahil lang sa iyong political leaning, dapat
kahit ano pa man yan, dapat lahat yan may piyansa. Kasi marami talagang ikinukulong or kinakasuhan dahil hindi ka lang panig doon sa kanilang pang-uuto, pang-aabuso, hindi ka lang kapartido nila, hindi ka lang, ayaw mo lang sa kanila, ipinakukulong ka. Dapat magkaroon tayo ng ganyan. Kaya actually, istorbo lang eh. Sa totoo lang. Aabalahin ka lang talaga. Ako, in my case, Mismo. inabala ako, hindi ba biro yung makulong ka ng 38 days. Tapos yung mga troll naman, ginagamit lang. Yung litrato ko, palagi nilalabas pa rin nila eh. Wala mo. Ako, wala yun. Ganun ang banatan din eh. Alam naman nila, ididemanda ka na lang walang kakwenta-kwenta. Pero syempre, makukulong ka. Pahihirapan ka lang talaga. Aabalahin ka. Kasi Aabalahin unang abala dyan, kapareho niyan, primero, non-bailable. So, magpa-fight kayo, lalabanan mo. Katulad yung kay Pastor, no? Hindi lang natin pwede pag-usapan yung kaso ni Pastor kasi nasa korte na yan. Oo, nasa korte. Pagka bibigyan ka ng kaso, lalabanan mo ngayon na magpo-post ka ng motion to bail. Kasi wala naman talagang kaso. Hanggang mapagbigyan ka ng korte. So, abala na yon, no? Magkukulong ka muna. Pangalawa, kung wala kang pera katulad ko, mangungutang ka muna ng pambayad ng piyansa. At saka habang nakakulong ka, tahimik ka ngayon. Wala, hindi ka makakaano. Hindi ka makaano. Tapos magbabayad ka ng abogado. Wala namang abogadong libre. Di ba? Maraming abogado nagpapautang. Ako hanggang ngayon may utang pa ako kay Atty. Torion eh. Hindi ko pa na mababayaran siya eh. Dahil anong tawag nito? Napakabait at napakagaling yan si Atty. Torion. Mahusay, hindi magaling. Alam mo, bihira yung magaling na litigation lawyer. Maraming abogado. Pero yung umaharap sa korte, Correct. Iba yun. noon ngang panahon namin, may kwento ko lang sa iyo, Oli. Sabi niya, Tito, ganito gawin natin. Alam mo, primerong manifestation niya sa abogado, 4. Motion to quash, motion to post bail, motion for house arrest, motion for hospital arrest. Kaya sabi ka agad nandiyan, sa alin ba gusto mong unahin natin dito, attorney? Kasi puro agent lahat yun eh. Okay, kung di ka magaling na abogado, magagawa mo ba yun? Pagsabay-sabay. Galing nung ano niya. Mahihilo ang doktor, mahihilo ang judge eh. Yun, Galing. sabi, magaling, matalino, humble pa. Humble yan, totoo yan, sa totoong buhay. Humble si Atty. Torion. Pag nakausap mo, parang hindi abogado eh. Tsaka nakakatuwa yan, no? Nakakatuwa dyan sa kaso ng KOJC. Yung kami mga consultants, wala akong miyembro sa amin ng KOJC. Ako, Oasis of Love, Catholic Charismatic. Si Atty. Torion, Muslim. Si Atty. Jambala, si Abe. Jambayan, no? Protestante, Baptist. Si Iba-iba, Atty. no? Si Atty. Yung babae. Atty. Dina? Dina, Oo. Protestante rin. Talaga? Protestante. Walang ano sa amin. Sabi nila. Kasi akala ng iba, sabi nga di ba, yung iba, miyembro na rin kayo ng kulto, yung ganon. Hindi, pinaglalaban namin dito, kliyente. Yung pinaninindigan ng kliyente. Tsaka tama naman talaga eh. Oo, alin ang tama. May nagbigay from Japan, hindi ko lang mabasa pangalan eh. Salamat po. Marami dyan, mababait yung mga taga-Japan. Okay, so Okay, thank you. Salamat. Maraming salamat, Sir Jay. Kita-kits po tayo ulit. Pag nag-Manila ka, message ka lang. Akong bahala sa'yo. At pag nagdabaw kami, kita-kits tayo dyan. Magpasabi lang kayo. Thank you, Sir Jay.